Ano nangyari kay Carlito? In-announce na ni Romina ang kasal ni Carlito at ni Phoebe. Sabi masaya? Siyempre, masaya. Parang hindi kita sa mukha mo. Hindi. Iniisip ko lang kasi yung mga iba nating dapat na sigasuhin eh. Like yung mga guests natin. Babalik na si Mommy from the States. May pasabi na siya. Phoebe, sigurado ka ba doon sa magpapakasal natin? All my life. Next month, Nina, Carlos Valiente Jr. and Phoebe Tuason. It's going to be Mr. and Mrs. Carlos Valiente Jr. Don't you think that's so exciting? Daddy, narinig niyo na ba yung latest official tally ng COMELEC? Yeah, I heard pang 13 lang ako as of the last count. Dapat masaya kayo. Lucinda, 12 lang ang nananalo. Daddy, have faith. May tiwala ako sa inyo. Tignan nyo, 3 tulog na lang papasok kayo sa Magic 12. Thank you, Lucinda. Thank you for being here. Tita Iluminada, pinagbigyan ni Daddy ang mungkahin ninyo na dito sa San Dionisio gawin ang meeting ng mga pamilya. Pero hindi daw dito sa bahay, sa isang restaurant na lang daw po. Well, mabuti na rin yun. Para hindi na makakyat sa pamamahay ko si Alicia at ang mami mo. Baka umikot na sa punto nila ang mga magulang ko. Amanda, I heard you had a meeting with Governor Salgado before the elections. Yes, I did. Binigay ko ang mga records ni Alberto. Hinihingi niya eh. How dare you desecrate my son's image? Patay na nga yung tao, sinisiraan mo pa. Tita Iluminada, may go signal yun ni Daddy. At nangyari yun bago pa man nag-eleksyon. Buhay pa si Alberto nun. Sana yun lang ang binigay mo sa kanya. Oo nga pala, may sinabi sa akin si Panfilo tungkol sa unang apo nga niya ba yun? Buntis nga ba si Paloma? Ang hilig mo palang humukay ng mga bagay na nakabaon na, Amanda. Baka hindi mo napapansin. May humuhukay na ng sarili mong puntod. At sa'yo rin, Ate Ernestina. Iho, gising ka na pala. Siya ang apo ko. Sila ang gagawa ng iyong pangkasal. Ha? Ang aga naman. Oh, ano maaga? Ano ka ba? Isang buwan na lang yun, no? Ako na nga pala yung pumili ng motif natin. Sabi ko naman, diba, it's my choice. Pale rose yung napili ko. Okay lang ba yun sa'yo? Hindi ba ako mukhang bakla doon? Ano ka ba naman? Eh, yung motif na yun para sa mga isusuot ng mga babae, no? Ikaw, pwede mo na gamitin yung yung long sleeves mo na pale rose. Yun, gawin yung pangloob. Pwede yun. Carlito, bakit ba mukha kang hindi interesado? Hindi no. Siyempre, kakagising ko lang. Tapos ito, susuotan na tayo. Ethan, Okay, thank you po, Tita Angie. alam mo bakit hindi mo yayaing magpakasal tong si Rosa Camila? Hoy, tumigil ka nga, babata pa nila, no? O bakit si Carlito niyayayang pakasalan to si Phoebe? Ikaw, Angie, kung ano lumalabas sa bibig mo, ha? Tita Angie naman, affected na nga si Rosa Camila, nagbibiro pa. Hindi naman ako affected, ah. Eh bakit ang tamlay mo this past few weeks? Eh, jet lag pa ako. Hindi nga. Hindi ako nagbibiro, Ethan. Ha? Alam mo kasi yung unang boyfriend nitong si Rosa Camila, si Nestor, pinakasalan niya si Lucinda. Ito na ngayon si Carlito, papakasalan niya si Phoebe. Oh. Iba naman po ako sa kanila, hindi ko pa iwanan si Rosa Camila. Ah, Rosa Camila, number 12 na daddy mo.
Hindi na ako nagbabasa ng dyaryo. Na-allergic na nung pagbabasa ng dyaryo mula nang mabasa yung pagpapakasal ni Carlito. Oy, halika na nga sa labas, doon tayo mag-usap. Magandang gabi po. Kumusta siya? Nandiyan po siya. Sinisigurado lang po na wala kayo kasama. Sabi mo mag-isa lang ako. Opo, ma'am. Nandiyan po. Alberto, anak. Salamat sa lahat ng tulong mo, Mami. Alberto, pangalawang buhay mo na ito. Magbago ka na. Mami, Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Alam mo ba yun? Kaya alisin mo na ang galit sa dibdib mo. Pati ang paghihiganti, lalo na sa daddy mo. kailangan ko ng pera, Mami. Kano? 50 million. Okay. Okay, pero gamitin mo ito sa mabuting paraan, ha? Hindi sa lalong ikasasama mo. Please. Salamat, Mami. I'll call you kapag kailangan ko pa. Ngayon patay na si Alberto Montemayor. Tawagin niyo na akong Lisandro. Katono ng pangalan ng anak ko. Elaine, yung search party kay Nestor, Wala pang masyadong developments eh. pahinto mo na. Ano? Sigurado ka ba dyan, Lucinda? Ayoko na kasing umasa sa wala eh. Kailangan ko nang tanggapin na wala na siya at hindi na siya babalik. Pero kasal ka kay Nestor. Hindi ba noon pinaglalaban mo pa siya sa daddy mo? Hindi na kami magkalaban ni Daddy. O ang ibig sabihin ba noon, hindi mo na rin mahal si Nestor? Mahal na mahal ko pa rin siya, pero ayoko na mag-intay. Ayaw tumakbo ng buhay ko kung palagi ko siyang iisipin. Baka naman meron ka nang ipinalit kay Nestor. Meron na. Ha? Sino? Si Daddy. Siya na lang gusto kong lalaki sa buhay ko. Full registration ng mga botante. Gusto niyo po habulin ko po mamayang gabi? O sige, please. Kasi munti ka nang madaya ng mga walang yung Montemayor na yun. Gano'n na ba talaga kalaki ang galit po sa mga Montemayor? Excuse me po, may gagabi lang po ako sa labas. Kayo na may hawak ng San Dionisio. Bakit hindi kayo gumawa ng sinasabi mong pinagyayabang namin? Hindi naman yun ang gusto ko sabihin eh. Sino nagturo sa'yo magsinungaling? O gawa na rin ba yan ng pagpasok mo sa politika? Ba't ka nga ba nandito? Bakit? Bawal na ba mga Montemayor dito dahil lola mo gobernador? Umusali yung lola ko sa usapan natin. So sino si Phoebe? Eh bakit? May 8 ka na rin naman ah. Kakasal na kayo. Eh di magpakasal din kayo. Bakit hindi? Huwag ka mag-alala. Padadalhan kita ng imbitasyon. Hindi mo magagawa yun. Bitawan mo ako na sasaktan ako. Hindi kayo pwedeng pakasal ni Ethan. Bakit? Pipigilan mo, ganon? Oo. Dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Amanda, may nabalitaan ka ba tungkol sa magiging hatian? Wala pa, Mami. Siguro, ang gusto ni Daddy, sabay-sabay na natin malaman pagdating natin ng San Dionisio. Well, pero tandaan mo, Amanda, ha? Kailangan hindi tayo malalamangan. Kung anong merong sila, kailangan meron din tayo kahit hindi tayong unang pamilya. At kung pwede, higit pa. Hindi ganun si Daddy. Yan ang akala mo. Eh bakit kami may second meeting with Leandro and Alicia, pero hindi naman kasama si Iluminada? Explain that.
May reason si Daddy. Maybe hindi sa business. Aba, Lucinda, biglang naging rara girl ka ni Daddy ngayon, ah. Dahil ngayon ko lang natitikman ng kanyang pagiging ama. Ano po? Rosa Camila, hindi ko na makagustuhan yung pakasal kay Phoebe eh. Maniwala ka sa akin. Ako rin. Sinagot ko lang sa Ethan kasi nagsiselos ako sa inyo ni Phoebe. Rosa Camila, huwag mo na ako iiwan. Paano? Ikakasal ka na sa susunod na buwan. Hindi matutuloy yun. Ha? Magtanan tayo. Hanapin tayo ni Daddy. Ako rin ni Lola. Hindi ko na kayang maiwalay sa'yo eh. Ting makikita kayo magkasama ng Ethan na yun, parang gusto ko magwala eh. Saan tayo pupunta? Kalahati ng San Dionisio, pag-aari ng Montemayor, kalahati Valiente. Kahit saan tayo magpunta, mahahanap nila tayo. Malaki Pilipinas. Pero kailangan pa rin natin ng tulong. Rosa Carlito. Tita Angie, kailangan namin ng tulong mo. Sige na po. Tulungan niyo po kami. Hello. Nasaan si Rosa Camila? Masakit kasi yung ulo niya. Pero pinasundo ko na kay Emil. Mauna na raw tayong kumain. Susunod na lang siya. Dad, may pinasunod na ako security kay Emil. I hope a bomb is not in our menu. Sharina, kung mayroon mang bombang pasasabugin ngayon, hintayin niyo ang mga sasabihin ko sa inyo. So let's start. Una, it's official. Number 11 ako sa mga nahalal na senador. Wow! Congratulations! And 95% of the ballots natali na. Second, now that I'll be a member of the Senate, kailangan siguro mag-unload na ako sa mga trabaho ko sa mga kumpanya natin at ipasa sa mga anak ko. And this is the way I want it done. Uunahin natin lahat ang lupain ko na nasa aking pangalan. Pinayos ko na kay Asturias kung paano ang magiging hatian ito. Hindi ba dapat sa unang pamilya ang lahat ng lupain mo na nasa pangalan mo? Iluminada, paghahati-hatian ito ng siyam na parte. Bawat isa sa inyo ay isang parte. Si Alicia, si Rosa Camila, si Sharina, si Amanda, si Lucinda, si Ernestina at si Paloma. At sa iyo, Iluminada, 2 parte ang mapupunta sa iyo. Isa sana doon ay kay Alberto. Ano? Masaya ka na ba? Hindi, Leandro. Dapat para sa amin lahat ang pinaghihirapan mo. Iluminada, ito ang gusto ko. Kaya ito ang masusunod. Pagkatapos maghatian ng mga lupain, let's go to the Montemayor flagship company, the Montemayor Shipping Lines. Sa susunod na board meeting, si Ernestina ang re-recommenda ko bilang kapalit ko sa pagka-presidente from Chief Operating Officer. Thank you, Daddy. At sa susunod na stockholders meeting, ililipat na kay Ernestina ang shares ni Alberto. At dahil we collectively own 51% of the company, I strongly suggest na iboto niyo si Iluminada
bilang chairman of the board. Dapat naman. Sa pamilya ko naman yan eh. At sa Montemayor Publishing naman, na matagal na natin napabayaan, kailangan iangat natin ito ulit. At kung si Lucinda ang medyo eksperto sa printed media, siya na ang i-appoint kong president of the Montemayor Publishing Company. Thank you, Daddy. At palaman, pagbalik ni Dindo galing sa Amerika, magkakaroon siya ng pwesto sa Montemayor Publishing. At habang hinihintay mo siya, kakausapin ko si Lucinda na bigyan ka ng posisyon mo. Thank you, Daddy. Nabanggit na ngayon sa akin ni Ate Lucinda eh. Plano ko rin magtayo ng sarili kong magazine. At si Amanda naman, kung nag-resign na siya bilang aking chief of staff, hindi na matutuloy ang kanyang pag-alis. At tinanggap na niya ang posisyon na inaalok ko sa kanya, ang Vice President ng Montemayor Incorporated. But Dad, ako nga ang presidente ng flagship company natin, pero siya ang magpapatakbo ng holdings. Eh di under niya ako. Ernestina, walang mag-a-under kahit kanino man. Ako pa rin ang presidente. Si Amanda lang magpapatakbo ng mga directives na manggagaling pa rin sa akin. At para kay Rosa Camila naman, Tumawag si Tito Emil. Sabi niya hintayin ko na lang siya dun sa labas. Masama na tayo, ma'am, sa labas. Para Eh, saman tayo sa palabasan. Hindi, okay lang, okay lang. Ako nang bahala. Ma'am, pupunta ka sa party. Di ka nakabihis. Yung damit ko nandito sa bag. Oh, doon na lang ako sa kotse mag-bis. Sige, Manong. Ma'am, ingat po, ma'am. Okay, thank you. Carlito, natatakot ako. Huwag di natin tinuluto. Baka habang buhay natin pagsisiyan. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. dahil siya may NGO experience, siya ang gusto kong maging Vice President ng Montemayor Foundation. Pero Leandro, parang napakabata pa ni Rosa Camila para sa posisyon na yan. Oo nga naman. Kailangan mag-umpisa siya na maaga. What about me, Leandro? Am I now officially the head of the PR department of Montemayor, Inc.? Yes, officially. Good. At Alicia, napag-isipan mo na ba kung tatanggapin mo ang inalo ko sa iyong Vice Presidency ng Montemayor Holdings? Interesado ako, pero pag-aaralan ko muna yan. Kung ayaw niya, ako na lang. Emil. Nasaan si Rosa Camila? Senator, nang dumating po ako sa bahay, umalis na po, sabi ng security. Saan daw nagpunta? Hindi ko po alam, pero may nakakitang kapitbahay. Sumakay daw po sa sasakyan ni Carlito. Ano? Nagtanan daw po yata yung gano'n. Nagtanan?